Muntik nang makalimutan ng dalawa ang tungkol sa mga batang kasama na parehong nakatingin sa kanilang banda dahil sa pag-iyak. Problemadong mukha ni Nixa na namumula na rin ang mga mata habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nakatayo na ito at nakababa sa sofang inuupuan niya kanina. Nixa, hindi kami nag-aaway ng tita Nati. Happy lang kami na muling nakita, okay? Happy kami. Pero, umiiyak kayo ni tita Nati, mommy? Lumuluha. Happy pa rin po't baka kapag umiiyak, sabay silang napapunas ng luha habang natatawa sa tanong ni Nixa. Bumalik si Krisa sa sofa at kinarga ng anak. Hinaplos naman sa ulo ang anak ni Nati na ilang sandali pa ay nilapitan na rin ng kanyang ina upang kargahin na rin. Sa bandang huli hindi pa rin si Nati nakumbinsi ng hipag na sumama sa kanilang mag-ina pa uwi ng villa. Pinanindigan ni Nati na hindi sila sasama sa kanila. Pangako, hindi ko sasabihin sa kuya mo na nakita kita. Kayong mag-ina dito. Pero ibigay mo sa akin ng phone number mo para kapag nagawi ulit kami ni Nixa dito. O kapag may libre kaming oras, pwede namang siguro kaming bumisita, hindi ba Nati? Pumayag sa kondisyong yon si Nati. Ibinigay niya ang phone number niyang bago sa kanyang hipag. Nagpalit siya noon kahit wala namang tinatawagan. Hindi ka na ba gumagamit ng social media? Umiling si Nati. Natatawa, wala siyang lakas ng loob buksan iyon dahil pababalikin lang siya sa nakaraan. Mostly, ang communication nila ni Gaston ay through social media account. Naduduwag siya dahil baka kapag nakita niya ulit ang governor, ay matempt na naman siyang kontakin ito o muling makipag-ugnayan sa lalaki. May nagtatago ba na naka-social media pa rin? Pamimiloso pa ni Nati upang pagainin ng lahat. Tumawa lang si Krisa at inabutan siya ng ilang blue bills. Ayaw sanang tanggapin niya ni Nati. May pera siya. Nakatago, naka-ATM lang. Unti-unti lang niya yung kinukuha upang punan ang kailangan. Kunin mo na para hindi ka na nagwi-withdraw. Huwag kang mag-alala, sariling pera ko yan at hindi galing sa dugo at pawis ng kapatid mo. Baka yun ang iniisip mo kaya ayaw mong tanggapin. Bantulot yung inabot ni Nati at inilagay sa gilid ng lamesa. Hindi niya nabilang kung magkano pero makapal yun. Nahihiya siyang bilangin ng harapan. Salamat, Krisa. Mag-dine-in kayo ni Brixton sa labas. I-treat mo sarili niyo sa mga pagkain gusto niyo at gamit. Saka, bumili ka ng ilang bagong damit sa market. Sa malayo, kung hindi lang kita kilala sa muka, aakalain ko na ibang tao ka. Alam kong disguise mo lang yan pero yung ganyang may mga mantsa, itapon mo na. Hindi bagay sa prinsesa ng mga benta court ang magsuot ng ganyang klase ng mga damit. Nai-imagine ko na magiging reaksyon ni Nick oras na makita ka sa ganyang itsura at kalagayan. Natawa na lang si Nati sa tinura nito. Isang yakap pa at nagpaalam na rin sa kanya ang hipag na aalis na sila at baka maghinala ng kapatid niya dito. Kung bakit ang tagal naman yata, napag-alaman niya na ilang araw pa lang ang pamilya nakababalik lang ng bansa mula sa business trips nila sa ibang bansa. Bye Nixa. Babay po tita Nati. Bye Brixton. See you soon. Nang nasa loob na ng sasakyan si Krisa ay ilang beses niyang pinakawalan ang ilang sunod-sunod na buntong hininga. Nilingon na siya ng anak. Maliit siyang ngumiti upang sabihing ayos lang siya. Mommy, malulungkot si Daddy kapag nalaman na umiiyak ka. Hawak na ni Nixa sa isang kamay. Nahahati ang desisyon ng babae para sa hipag. Hindi naman dapat siyang nahihirapan doon gaya ng sabi ng kanyang asawa na may sarili rin silang problema. Pero hindi ni Krisa mapigilan na maawa sa sitwasyon ng mag-ina. Lalo pat alam niyang ang tiyuhin niyang ama ni Brixton. Malinaw yon. Kamukha ng angkan nila ito. Kung sasabihin naman niya yun sa governor, baka makagulo lang din siya sa kanila ng malamang ay hindi niya rin gagawin. Wala siyang lugaran sa sitwasyon nilang dalawa na ang tanging hangad lang noon ay ang maereto sila. Mukhang ilihim pa yatang nagdilang anghel. Nixa, makinig kang mabuti sa mommy ha. Huwag na huwag mong babanggitin tong nangyaring ito sa daddy ha. Hindi mo sasabihin ang tungkol sa tita. Umiling si Nixa matapos sa titigan ng ina ng ilang sandali. Naging kampante doon ang puso ni Krisa na lingid sa kanyang kaalaman
ay ibang pagkakaintindi ng anak at agad nang nakalimutan ang tagubili ng kanyang ina sa kanyang ililihim nila ito. Kamustang pakikipagkita niyo sa ibang mga kaklase niyo ni Rita, Kriza? Tanong agad ni Nick na niluwagan ng necktie na suot matapos nitong makapasok ng sala ng villa nila pag-uwi. Patakbong sumalubong sa bagong dating na si Nick ang anak na ikinahigit na ni Kriza ng kanyang hininga dahil bigla siyang kinutuban ng masama. Paano kumadulas ang anak nilang si Nixa? Ayos naman Nick, saglit lang kami doon. Ang ending sa ibang cafe kami humantong ni Rita, sagot ni Kriza. Matapos na salubungin ng asawa at halikan sa labi. Ipapahanda ko ng lamesa. Hindi pa kayo kumakaing mag-ina? Ayaw ni Nixa. Ang sabi niya hintayin ka namin. Tumango na lang si Nick at kinarga ng anak na kanina pa nakataas ang 2 braso sa kanya. Talaga namang gustong-gusto mo na buo ang pamilya sa dinner ha? Ang very good mo talaga Nixa. Tumalikod na doon si Kriza upang magtungo ng kusina. Isang makahulugang sulyap ang iniwan niya sa anak niya upang bigyan to ng sign na tumahimik. Nag-enjoy ka ba sa lakad niyo ng mommy Nixa? Opo, daddy. Good. Sabihin mo sa akin, umiyak ba ang mommy? O may bagay o tao ba siyang iniyakan kanina? Ilang segundong nag-isip doon si Nixa. Naalalang sinabi ng ina na wag sasabihin ang ginawa nila. Pero wala naman siyang sinabing partikular na wag. Hindi nito binilin sa kanya na bawal sabihin ang tungkol sa kanyang ginawang pag-iyak. Nakatingin sa kamay na tango ni Nixa. Umiyak si mommy, daddy. Tulong luha niya. Bakit? Kunot ng noong tanong ni Nick na umahon na sa pusong labis na kaba. Kumalma rin siya nang maisip na baka dumaan sila sa sementeryo at doon ito umiyak. Ano bang nangyari sa mommy Nixa at umiyak siya? Umiling si Nixa. Ayaw na niyang magsalita pa, naalalang bilin ng ina na bawal sabihin sa ama. Sabi ni mommy, bawal kong sabihin sa'yo, daddy. Nag-isang linya na ang mga kilay ni Nick sa narinig. Tahasang naglilihim sa kanyang asawa. Bawal? Bakit daw bawal sabihin sa akin ang rason? Lumabas ng muli si Kriza ng kusina upang sundin ng kanyang mag-ama. Kinabahan siya na makita niyang parang may seryoso silang pinag-uusapan ng kanilang anak. Na-conscious na siya doon dahil sa paninitig na ibinibigay ng asawa sa kanya ngayon, paniguradong nag-aako sa'yo ng kung ano na hindi niya magawang isatinig. Naiilang na si Kriza. Mukhang may mali. Parang nagsumbong na yata sa amang anak kahit na malinaw ang kanilang usapang mag-ina na hindi dapat makarating sa ama niyang tungkol kay Nati. Tara na sa kusina nang makakain na tayo ng hapunan, anyaya ni Kriza sa mag-ama. Hindi na gusto ang ibinibigay na tingin ng kanyang asawa sa kanya. Napakamot siya ng ulo, mukhang may sinumbong na ngang anak niya sa kay Nick. Nakahain na, dugtong niyang pilit hinagilap ang mga mata ng anak na biglang naging mailap sa kanya. Hindi nga doon nagkamali si Kriza dahil na makatulong ng anak, nagtanong na ang asawa. Kriza, totoo ba ang sinasabi ng anak mong umiyak ka daw kanina at ayaw mong ipasabi sa akin? Ano na naman yun? Bakit ka umiiyak? Mabilis na napabangon doon si Kriza. Kabadong-kabado ng dibdib niya. Sinasabi na nga ba niya? Nagsumbong ang anak nila sa ama nito. Ano pang sinabi niya sa'yo, Nick? Bumangon na rin si Nick. Hindi na maipinta ang mukha niya. Hinarap na niya ang kanyang asawa. Napatunayan niya lang na totoo nga ang sinasabi ng anak at totoo rin ang sumbong nito na bawal sabihin sa kanyang rason ng ginawa nitong pag-iyak. Mrs. Bentacourt, mahina yon ngunit merong diin para iparating na kailangan niyang malaman kung bakit siya umiyak kanina. Kailangan nitong ipaalam sa kanya na bakit tinuturuan niyang anak na magsinungaling. Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit ka umiiyak. Rason? Bakit? Bumaba ng kama si Kriza na bahagyang yumundo dahil may pagkantaranta na. Ayaw niya magpanik pero mukhang doon siya papunta. Baka sinabi na ng anak niya ang lahat kay Nick at huli na siya. Wala na siyang choice kundi ang sabihin din iyon dahil paniguradong hindi siya nito tatantanan. Nangako man siya kay Nati pero sinira agad yun ng pamangkin nito. Wala na siyang option pa para ipagtanggol siya at ilihim ang tungkol sa kanya kay Nick. Unang subok pa lang nag-failed na agad siya. Hindi niya naman sinisisi ang anak, bad nga naman. Sa labas tayo mag-usap at baka magising si Nixa. Bakit sa labas pa? Dito na lang.
Sasabihin mo lang naman sa akin ang dahilan kung bakit ka umiyak. Mariing itinikom ni Chris ang kanyang bibig. Ayaw niyang malaman itong tungkol kay Nati, pero anong alibay ang sasabihin niya? Mababasa pa rin itong itsura niya kapag nagsinungaling siya. Sasabihin mo sa akin, no? Nakita namin ang kapatid mo ni Nixa kanina. Pikit na mga matang sagot ni Krisa sa asawa. Sorry, Nati. Alam kong magagalit ka pero ito na rin ang tama. Ako nang bahala sa kapatid mo. Hindi ko hahayaan na mapahama ka sa mga kamay niya. Naghiwalay ang labi ni Nick sa sobrang gulat sa revelasyon ni Krisa. Para siyang nabingi sa sinabi ng asawa. Kinailangan niya pang ulit-ulitin pa yon. Ang tagal na niyang hinahanap ang kapatid tapos ang asawa lang pala niya tang anak ang makakatagpo. Nangako ako kay Nati na hindi ko sasabihin sa'yo pero mukhang inunahan na ako ng anak mong madaldal. Tumawa pa si Krisa na para bang joke lang ang kanyang mga sinabi na kailangang tawanan. Binalot sila na nakakabinging katahimikan na sobrang ikinabahala ni Krisa. Ito na nga ba ang ayaw niya? Sana man lang pinalagpas ni Nixa ng ilang araw bago siya nagsumbong sa ama para nakahanap siya ng lakas ng loob. Alam niya ngayon pa lang ay iniisip na ng asawa niyang plano kung paano mapapauwi ang kapatid niya. Paano pa kapag nalaman niyang tungkol sa pagkakaroon nito ng anak at walang ama? Paniguradong parang bulkang sasabog ng kanyang asawa. Sasabihin na rin ba niya iyon para kapag nakita sila, hindi na ito sobrang magugulat? Nasaan siya, Krisa? Nahirapang binuka ni Chris ang kanyang bibig. Ayaw niyang sabihin dito at baka sumugod ito kahit na gabi na. Walang makakapigil sa kanyang asawa. Kilala niya ito, lalo na't matagal na niya itong hinahanap at ang malamang alam niya, hindi ito patutulugin ng isipin yon sa gabing ito. Alam niya. Ayaw niyang ipaalam sa inyo na nasaan siya ngayon, Krisa. Ulit niya na nagpakilabot kay Krisa dahil seryoso na si Nick. Nanuyo ng lalamunan ni Krisa. Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Kapatid ko yun. Gusto kong makita. Matagal ko nang hinahanap. Sabihin mo, nasan siya? Hindi mo sasabihin, Krisa? Napuno ng agam-agam ang mga mata ni Krisa na hindi nakaligtas kay Nick. Halatang wala itong plano na sabihin sa kanya kung nasaan ang kapatid. As if naman alam ni Nick siya ang exact address noon para sa anak na lang niya itatanong. Kaso hindi naman. It's for her own good, Krisa. Kaya mas mabuting sabihin mo sa akin. Oo, matanda na siya pero hindi magandang bigla na lang siyang parang bulang naglalaho. Hindi nagpaalam ng maayos kung saan lupalo pupunta. Babae pa naman siya. Hindi na lang mag-asawa kung gusto niyang mag-asawa. Pagagalitan mo ba siya? Aawayin? Pagsasalitaan ng masama? Kung yun lang naman ang gagawin mo kung ano-anong sumbat, ang mabuti pa ay matulog na lang tayo. Bukas na lang natin pag-usapan to. Sasamahan kita papunta sa kanya. Bukas kapag nangako ka sa akin kakausapin mo lang siya. At wala dapat na mararahas ng mga salitang ibabato. Lumambot ang mukha ni Nick, bagay na gustong ikatawa ni Krisa dahil alam niyang kinukuha lang nito ang loob niya para maging malambot siya dito. Hindi ko siya pupuntahan o ano man yung naglalarong pangit sa isipan mo, Mrs. Bentacourt. Gusto ko lang malaman kung nasan siya. Yun lang naman. Wala akong time na lumabas pa ngayon. Duda doon si Krisa. Kilala niya ang asawa pagdating sa kapatid. Sa 2 taon, malamang na-miss niya na ito at sobrang frustrated na siya. Ayoko, magagalit ka sa kanya at susugurin mo siya. Kilala kita, gagawa ka lang doon ng iskandalo. Hindi ako gagawa ng iskandalo. Gusto ko lang malaman kung nasan siya dahil sigurado ako. Hinahanap ko siya at nagtataka ako kung bakit. Hindi ko siya matagpuan. Tapos ikaw, bigla mong makikita? May anak si Nati, Nick. Naikuyom na ni Nick ang kanyang kamao sa panibagong revelasyong iyon ng asawa. Niluwagan niya yon na mapagtantong hindi lalo sasabihin ng asawa kung nasan ito kapag ipinakita niyang galit siya. Tamang hinala pa naman ito lagi sa kanya. Sa tingin ko, yun ang dahilan niya kung bakit ayaw niya magpakita at umuwi sa mansyon niyo. Napahilot na siya sa kanyang sentido si Nick matapos na umigting ang kanyang mga panga. Sino ang ama ng anak niya? Nakita mo? Babaliin ko talagang lahat ng buto ng lalaking yun na hindi kayang pauwi ng kapatid ko para panagutan. Tarantado siya. 2 taon. Tapos hindi niya nagawang makumbinsi si Nati na magpakita. Hindi ko rin alam. Hindi niya sinabi. Wala kami nakita doon.
Sila lang mag-ina ang nakita namin. Yang kalandian niya. Hindi na muna siya nagpakasal bago naganak. Talagang magagalit kami. Saka baka mas malala pa sa ex-boyfriend yung dalawa ang nakuha niya. Dapat pinakilatis niya na muna sa amin. Basta na lang siyang bumigay. Oo, liberated siya at halos lumaki sa bansang hindi conservative. Pero hindi yung sapat na dahilan para magtago. Marahas na ginulo na niya ang ulo, lalo pang naging desidido na malaman ang address ng kapatid niya. Tingnan mo na, ngayon palang high blood ka na. Paano kapag kaharap mo na siya? Mag-aalboroto ka? Walang kinalaman ng bata sa gulo, Nick. Ang kailangan ng kapatid mo ngayon ay suporta. Kinumbinsi ko na siyang sumama sa amin. Ayaw niya. At talagang nagmamatigas pa siya sa lagay ng lugmok na siya. Anong pinagmamalaki niya? Natatakot siyang ipakasal namin? Bakit? Siguro pamilyado ng tarantadong ama ng anak niya. Malaman ko lang talaga na ganyan. Pananagutin ko siya sa batas at pagbabayarin ng malaking danyos. Kahibangan niya talaga, ha? Hindi sumagot si Krisa, parang mali talagang sinabi niya yon sa kanyang asawa. Ipinahamak pa nga niyang lalo si Nati at pati na rin ang tiyuhin. Bukas, puntahan na lang natin, mag-usap kayo. Usap na matino at walang sigawan o gamitan ng kung ano-anong loan na alam mo, okay Nick? Ibigay mo sa akin kung anong address ng tirahan niya. Tapos susugurin mo nga? Bukas na lang, may magbabago ba kapag ginawa mo yon? Kapag sinugod mo siya, babalik ba kayo 2 years ago? Hindi ba hindi naman? Nandyan pa rin ang problema. Sinusubukan siyang lambingin ni Krisa, ngunit hindi na epekto kay Nick na kumukulo ng dugo. Sa lalaking future bayaw niya, gusto niyang manakit. Gigil na gigil ng mga ugat sa katawan niya. Bukas ko sasabihin sa'yo kung saan para dalawa tayong pupunta. Hindi ngayon Nick, bukas na. Krisa, hindi mo ko matitikmang ngayong gabi kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan ang kapatid ko. Gusto mo yon? It was your loss, not mine. Supladong wika ni Nick na nahiga na tumalikod sa kanyang asawa. Hinihiling niya sana maging effective yun dahil ilang araw silang walang dilig. Dahil sa pagiging busy ng schedule niya, malamang sabik na ito sa kanya. Ano, sasabihin mo na ba o matutulog na lang tayo? Kahit nakalabitin mo ko bukas ng madaling araw, wala kang mapapala. Pilyang napakagata ng labi si Krisa na nag-init na kaagad ang katawan sa isiping gagawin nila yon. Natatawa siya sa asawang ewan. Para itong bata kung makapagbanta, akala naman ito hindi niya kayang tiisin ng walang ganap sa kanilang pagitan. Ilang rounds bang kaya mong offer kapalit ng information ng kapatid mo, Nick? Patol na din sa kanyang sinabi ni Krisa. Nilamon nito ang sinabi. Hindi sumagot si Nick, nakangisi na. Hindi talaga matatanggihan ng asawang katawang lupa niya. Rounds muna Nick bago, hindi na hinintay pa ni Nick na parang utu-utong alipin na inabot na ang labi ng asawa. Ilan bang gusto mo? Basta sasabihin mo sa akin kung nasaan ang kapatid ko. Pagkatapos na ibigay kung gusto mo, pakikipagkasundo nito kay Krisa. Deal? Ilang sandali pa'y tahimik silang lumabas ang silid ng anak at tinungang kanilang kwarto upang doon ituloy ang kanilang deal. Hindi alam ni Krisa kung dahil ba sa kalandian niya na nagawa niyang sumira sa usapan nila ng hipag o dahil gusto niyang mapabuti rin naman ito at ang anak na si Brixton. Nangako pa talaga siya pero gayon din naman. Malalaman pa rin ng kanyang asawa, mabuti na rin yun habang maaga pa. Gaya ng kanilang kasunduan, sinabi ni Krisa sa asawa ang lugar kung saan natagpuan nila ang hipag. Detalyado, muli pa silang nagmiig-minik na lingid sa kaalaman ni Krisa. Ay may kakaiba ng plano kung kaya pinagod pa siya nito ng sobra. Nang masiguradong tulog ng asawa ay maingat bumangon si Nick at nagbihis ng kanyang damit. Walang imik na lumabas ng villa upang puntahan ang kanyang kapatid. Hindi na siya makapaghintay pa na muli itong makita. At nang marating na niyang lugar na sinabi ng kanyang asawa, sumakit ang puso ni Nick nang igalang mga mata niya. Dito siya nakatira. Imposible. Baka niloloko lang ako ng aking magina, tanong niya sa sarili. Nakatayo na siya mismo sa pintuan ng apartment nitong maliit. Sa amoy pa lang ng paligid, hindi niya maatiw na matatagpuan doon ang kapatid. Maarte to, hindi mabubuhay nang walang pabango kaya sa lugar na yon, imposible talagang tumagal din ito. Kaya pala hindi niya matagpuan ang kapatid, nasa lugar to kung saan hindi niya nakalang naroroon ito.
Sa mga high-end hotels and apartments siya o sila naghanap tapos sa ganitong klaseng lugar to nagtago. Akala niya matalino na siya pero mas matalino palang kapatid dahil naisip ang ganito. This is ridiculous. Natalia is inside. Ilang mura pa ang kanyang sinabi bago napilitan ng sariling kumatok na sa pintuan noon. Ni walang access ng doorbell at para kay Nikay ang unsafe ng lugar na ito para sa kanyang kapatid at anak. Kung tunay ngang nasa loob sila, nagalit pa siyang lalo. Sandali lang, mahinang sagot ni Nati. Nakakalabas lang ng banyo ng mga sandaling iyon. Kakapatulog pa lang niya sa anak kung kaya naman mabilis siyang naligo para kung sakaling magising ito ay hindi niya na yon isisipin pa. Nakabalot pa ng tuwalya ang kanyang ulo. Wala sa kanyang hinagap ng kapatid pa lang nasa labas ng pintuan. Kung alam lang niya hindi niya binuksan. Naisip niya na baka ang landlady nila yon dahil bayaran na naman ang kanilang bahay at dahil nabisi siya sa hipag, hindi niya naidaan sa unit nito. Baka hindi na ito makapaghintay pa kinabukasan kung kaya naman pinuntahan na siya doon. Sanay na si Nati dito at wala ring anuman siyang nagiging reklamo. Tinanggal niyang double lock at tinilang pinto upang bumukas. Kulang ang salitang nahulog ang kanyang panga at tinakasan ng lakas ang buong katawan niya nang makita niya sa labas ng pintuan ang bulto ng katawan na nag-iisa niyang kapatid. Kuya Nick, sambit niya gamit ang nanginginig na boses habang nangangatal ang buong kalamnan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Humigpit ang hawak ng palad ni Nati sa dahon ng pintuan. Sinungaling ang hipag niya. Sinumbong siya nito. Wala ring silbi ang naging pangako niya. Dapat talaga hindi niya pinagkatiwalaan ang hipag at sinama sa apartment nila. Sa labas na lang sila kumain kahit na nagastusan. At least, hindi nito alam ang exact address kung saan sila ni Brixton na nangungupahan. Malaking pagkakamali niya yon na hindi na rin niya mababago ngayon.